Magandang araw sa inyo, at sayo, salamat sa iyong oras. Sa bidyong ito ibabahagi ko ang step-by-step ng isang paraan sa pagbubuo ng basketball jersey. Maaring tutugan din ito sa mga katanungan ng mga may direktang messages sa aking FB page. Sinimulan natin ito sa pagtatabas at ang ipinapakita natin dito ay back parts ng ating bubuuing sando. Ang pattern na ito ay tinatawag ding NBA cut. Kahit ito pa ay ribbings ang pamamaraan sa arm at neck, iba ding pamamaraan at pattern ng tinatawag na nakapiping sa arm at neck. May sukat na 1 and 5/8, gumupit na rin ako dito ng pang back pacing, at idinagdag ko na rin pala dito sa kanang video kung papaano pa tayo mapapabilis kung maramihan ang ating ginagawa. Tapos na tayo sa pagtatabas, itinapat ko na rin dito sa front ang small parts na bahagi ng back, para makita ito agad ng mga makakapanood at baguhan pa lang sa ganitong yari, kung paano ito magdudugtong sa shoulder. Overlock machine ito na may 4 na sinulid at may tahing 1/4 ang lapad. Single needle machine ito. Dito natin gagawin ang pagkakabit ng ribbings o armband. Itatahi ko lang ito ng may kulang sa 1/4 o eksaktong 1/4 ang lapad. Mahalaga din ito para kung mag-overlock ay mock-over nito ang single stitch. May hila ng kaunti ang paraan ng pagtatahi sa armband. Kung gamay na at sanay na sa tamang handling, maari na ang paraang rekta kagaya nito na aking idinagdag sa kanang video. At sa mas malalim na kurba ng arm ay magdadagdag pa ng kaunting panghila, hila na hindi dapat magresulta ng pakiring o sobrang kulubot. Sa tamang handling o paraan ng pagkakabit nakasalalay ang magandang tayo o tindig ng armband na nagpapaganda sa kabuuan ng ating jersey. Sa pangalawang arm na ito, na nagsimula sa bahaging side o ilalim ng arm ay uulitin lang ang proseso na ginawa sa una, kailangan lang natin sikapin na maging balanse na makikita ang pagkakakabit sa left and right ng armband. Ipinakikita ko lang dito na ang shoulder seam ay papunta sa back ng jersey, at kagaya sa nabanggit ko na kanina mahalaga na magdagdag ng hila sa armband sa bahaging mas malalim ang curve para maiwasan ang lawlaw o di magandang yari sa armband. Overlock armband sa parehong tinahi natin sa single needle. Paumanhin din pala kung may mga bidyong hindi natin gaano makita ang tinatahi. May pagkakataon kasi nagalaw ito o kaya naman ay hindi may ayos ang phone holder sa pinagsasabitan. Kaya pasensya na po sa inyo. Ang mahalaga naman na magawa dito sa overlock ay balanse, dapat na mapalitaw ang armband. Mahalaga din na busog ang overlock o di nagtatay nga ang pagkakatahi natin. Ginagawa natin ito sa lahat ng may overlock na siyang nagpapaganda sa tahi maging sa loob man nito. Top stitch 1/8, sa ganitong pagset ng pressure foot mas napapalapad ng kaunti ang top stitch, ang handle ang hila ng kaunti sa kanan at pabukang hila ng kaunti sa kaliwa. Sa pinakamaganda magawa natin ito nang halos pantay ang lapat ng top stitch sa magkabilang arm. Kung ang nais naman sa top stitch ay 1/4, ang kailangang lapad na allowance dito sa pagkakabit ng armband ay 3/8, mauuna ang single at iaagwat ng 1/16 ang tahi ng overlock. Okay, balik na ulit tayo sa ating ginagawa. Kagaya rin sa naunaang paraan ng handling, hila ng kaunti sa kanan at pabuka sa kaliwa. Ipinakita ko lang dito na pantay dapat ang slant ng back natin. Hindi naman nangangahulugan na pantayin lagi ito kung tiyak naman natin na pantay ang pagkakakabit natin ng armband. Isunod naman natin dito ang pagkakabit nito sa kanyang karugtong na back. Ipasada lang natin ito ng may 1/4 ang lapad ng tahi. Sa operation na ito ingatan natin dito na alin sa dalawa na ito ay maaring may kabit ng nakapilipit ang isa, na kadalasan nakikita ito kung buo na, para na rin maiwasan ang pagtatastas. At ituloy na natin dito sa isa pang side, idiretso lang natin ipasada ang pagtahi sa magkabilang ito.
Ipinapakita ko lang dito ang inaabot na ng ating tahi, para mas mapamilyar tayo sa pagkakasunod-sunod ng pagkakagawa. At kasunod nito ay igagayak naman natin ang back facing na siyang magdadala ng ganda ng yari sa gilid na nakaslant ng back. Kasama ang fold 1 and 1/8 ang guide tape na inilagay ko dito. Paraan ko ito para ma-maintain ang lapad nito para lumitaw din sa top stitch sa likod ang pantay na tahi. Sa ganitong sukat ang nais nating ipakita dito na distansya ng magiging top stitch sa back ay 3/4, nakasukat din kasi ito sa lapad ng litaw na armband at magdudugtong din sa ganitong sukat ang top stitch sa front. Ikabit na natin ito sa lapad na tahi na malaki sa 1/4, para makover nito ang una nating natahi na single stitch na may 1/4 naman ang sukat. Ulitin lang natin dito sa isa pang side. Mahalaga din dito sa parteng ito na papunta sa batok na straight natin magawa ang tahi. Maaari din mag-double check tayo ng tensyon ng ating makina, lalo na ang mga tahi sa single needle, upang maiwasan natin ang reject kung nagbabago ang tahi dahil sa papalit-palit ng sinulid. Maaari din kasi lumuwag o kaya ay humigpit na nagreresulta ng putok o madaling pagkakapatid. Pada pa ang paraan, lagyan naman natin ng top stitch ang facing. Ang kahalagahan nito ay para hindi lumitaw ang facing o puting tela sa right side ng jersey, at para na rin hindi mahirap magtahi ng top stitch sa right side na may print. Maari naman wala nito. Tiyakin lamang na habang nagtatahi ay itinatago ang posibleng lumitaw na puting tela sa bahaging back ng right side. Sa mga hindi sanay sa right side na guide ng top stitch, maaari naman ito gawin ayon sa nakasanayang mga paraan ng pagposisyon sa tela, at sa nakasanayang gamit na presser foot. Ipinakita ko lang uli dito kung ano na ang natapos natin at ang yari ng pagkakadapa sa facing. Isinunod ko na dito ang takang sa side close o side seam sa bahaging underarm. Nakabalot o nakatago kasi ang paraan ko dito para malinis tingnan ang bahaging ito. Lagyan lang ng distansya ang armband ng mga 1/8 ang sukat mula sa facing para kapag binaligtad ay hindi ito lumitaw sa right side. Sa mga nababaguhan sa ganitong paraan, maaari naman na mauna ang top stitch sa back o kaya naman ay panuorin ang paraan ko sa nauna ko ng upload na NBA cut jersey. Ilalagay ko na lang sa description ang link. Kasama ang isa pang video na nakapartikular lang sa side close na kahalintulad nitong aking ginagawa. Gupitin na rin natin ito ng kasing lapad ng overlock ang tahi, para hindi na rin ito pakainan o magdulot ng pagkakaputol ng karayom at pagbara kung nagtatahi na sa overlock. Side close o side seam na tayo dito. Panatilihin lang na ang nasa ibabaw ay front sa pagtatahi sa magkabilang side ng jersey. Mahalaga din ang mga ito at bahagi ng quality na pagtahi, kung saan kapag nakapilang na ang mga seam ay ang magandang ibabaw na tahi ng overlock ang siyang unang nakikita. Ito din ang dahilan kung bakit nakaibabaw ang front sa simula pa lang ng pagtahi sa joint shoulder. Ipinapakita ko dito ang inaabot na ng ating tahi. Makikita din na ang lahat ng mga seam ay nakapilang sa back, ang shoulder seam at ang side seam. Top stitch naman tayo dito sa back. Itinatama ko rin dito na mas madaling paraan na sa bandang arm side ang daan sa pagpasok nito sa presser foot para sa maalwang hawak. Ang nagawa ko kasi dito ay sa leeg ako nagdaan bagaman wala naman itong magiging problema sa tahi. Alam ko rin kasi kung gaano pinahahalagahan ng mananahi ang kanilang oras. Kaya maliit man bagay ang tinutukoy ko, alam kong magdadagdag din ito ng bilis. Kagaya din ito ng mga tamang lupi at salansan, tamang gupit,
paglalagay ng mga marka sa tatahiin at by operation na paggawa sa maramihan kahit ikaw lang mismo ang bubuo ng lahat, ay nagpapabilis sa kabuoang proseso. Matapos ang tahi sa pinakagilid ng back, dito naman tayo sa kanyang pangalawang tahi. Tamang hila pa kanan ang pag-alalay sa tela, hindi dapat ito may tulak o kaya ay mahila na maaaring magresulta ng mukhang pilipit o hindi lapat sa likod. Nakatagos dapat ito sa facing natin sa ilalim kung saan may nauna ng fold, ibig sabihin hindi dapat bagsak ang tahi sa ilalim. Ulitin-uli natin dito sa kabila kagaya ng nauna, una ang nasa parte ng side ng back, pangalawa ang nasa loob na tahi. Panuurin lang natin ang paraan ng hawak, madali naman makapa dito ang fold ng facing na nasa ilalim na siyang tatamaan ng tahin na galing sa ibabaw. Panatilihin lang din natin na may lock stitch sa una at hulihang tahi. Nagdadagdag din ito ng tibay, maliban na lang sa hindi na kinakailangan. Ginupit ko lang ang sobrang facing o tela. Sa ganitong paraan ang pagsusukat na kalahati ang kinukuha, negative lamang ng 1 inch ang neckband mula sa sukat na nakuha sa neck, dagdag na halimbawa dito, kung 11 inches ang neck, sa 10 inches ang putol ng neckband. Dahil hindi na nakita ang paraan ko ng pagsusukat, naglagay na lang ako ng halimbawa na may kahalintulad na sukat. Pinasinsin ko ang tahi dito gamit ang backtack handle na kadiin ng kaunti habang nagtatahi. Sa mga hindi pala alam ang lalim ng V-shape na tahi, maaring kunin ang lalim ng mismong neck at ilagay sa ilalim ang dulo ng neckband at magmarka. Hindi naman kailangan sukatin lahat. Sa pagkuha ng isang sukat maaari na natin itong matansya para sa lahat ng gagawin. Nag-basting lang ako dito, para mapanatili ko na nasa gitna ang ibabaw at ilalim na tahi, para kahit sa loob ay pantay ang pagkakakabit nito. Itinapat ko lang ito sa gitna kung saan may kapirasong panandang gupit na ako. Mahalaga na maliit lamang ang gupit dito, kung kulang man ay maaring dagdagan. Huwag lang babagsak ang tahi sa gupit at dapat malayo ito hanggang 1/8, at relax na may liliko ang neckband. Pagkatapos ng unang tahi na ito maaari natin silipin kung nagawa ba natin tama at nasa gitna itong V-shape, bago natin tahiin sa overlock. Itahi natin ng kaunti, kunin ang sentro ng neckband at itapat sa gitnang may gupit na pananda ng sentro sa bahaging back, hawakan lang ito ng kaliwang kamay na hindi bibitawan, habang ang kanan nakaalalay sa pagbalanse ng gitna. Saka magpatuloy ng tahi. Iayon lang natin sa back ang shoulder seam, makikita natin ito pagkatapos, walang lalabas na magkasalisi o pilipit na shoulder seam. Pagkakabit ng neck tape, ang neck tape ay may sukat na 1 inch, nagsisimula ako dito sa paglalagay ng marka, o kaya ang palatandaan ko dito ay ang logo na nasa gitna. Kung bakit sa gitna ako nagsimula, may center name kasi ang pangalan sa neck tape, kaya una ko na itong ipinwesto sa pagtahi. Dagdag ko pa, gumamit ako ng guide dito, kinuha ko lang ang sukat o lapad ng tahi sa overlock. Hanggang dulo lang ng overlock sa shoulder ang ating neck tape, pagkaraan ng kalahati kinuha ko na ang sukat sa isa pa at ikakabit ko naman ito papunta sa gitna. Gawin lang natin na mahaba ang dugtungan o salubungan ng tahi.
Ipinapakita ko lang dito ang unang tahi. Ang mahalaga dito mapalitaw natin ang buo ang pangalan, kaya sa pagtatahi palang mahalaga na sa ibabaw ng letra nakatingin upang hindi matahi ang pangalan. Isandig lang natin sa guide habang ibinabalot natin ng tahi ang overlock. Mahalaga din na mapaliit ng kaunti ang lalabas na top stitch sa unahan at huling pesada ng tahi. Paghahanda rin ito sa pagdugtong ng top stitch neck sa front. Dahil nagkukulay tayo ng sinulid kahalintulad sa katawan, nagpalit lang muna ako dito. Top stitch dito sa right side. Mahalaga dito na may dugtong ito ng patong sa top stitch ng back. Tiyakin din na sentro ang tahi nito sa gitnang bahagi ng V-shape bago ang pagliko at pagpesada muli ng tahi. Bottom hem. Magsimula lagi sa kaliwang bahagi ng jersey at mag-fold ng ang side seam ay papunta sa likod ng presser foot. Ito ay bahaging back, habang ang isa ay madadala na ng hawak sa kamay at papaling papunta sa back. Tiyakin lang natin na nakapatong ang dugtong natin, hanggat maari mahigit pa sa 1 inch dapat ang patong ng tahi. At ito na nga ang huling operation sa pananahi na ating ibinahagi. Sana makatulong ito sa inyong pag-aaral sa pagbubuo ng full sublimation jersey. At para makita ang ating pinagsumikapan mabuo, narito ang ilang kuha. Lubos din akong nagpapasalamat sa iyong oras at panunood. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Sir Ron Alden.